Hello guys! Finally, meron na naman tayo panibagong video tutorials. Pero very quick lang tong tutorial na to guys. Kasi just today, may follower ako na nag-message sa akin kung meron ba daw akong Canva Pro na pwedeng ma-share sa kanya. Kasi alam nyo naman na meron akong mga link na nilalagay dun sa Notion account natin. Pwede nyo gamitin yun guys. Free nyo gamitin yung mga Canva Pro na trial versions na nandun. Okay? So, don't worry kasi every month ako maglalagay ng mga links doon para may magamit pa rin kayo just in case wala kayong pang pro, okay? Hindi siya magiging useless, guys, na sasabihin nyo sa akin na useless kasi paiba-iba naman monthly. May technique ako dyan, guys, ha? Hindi siya magiging sayang kasi ito yung normally na ginagawa ko. So, yun nga, may nag-message sa akin na isang follower na sabi niya, ate, kasi nag-aate siya sa akin. Sabi niya, ate, may Canva Pro account ka ba diyan na puwedeng ma-share? Kasi may binili akong account na Canva and then biglang nawala. So, yung mga templates ko din nawala lahat. So, yun nga, sobrang malaking problema nga yun kasi kapag may mga templates ka ngang binibenta and kapag dinilit yun ng may-ari and then for sure, mawawala din yun sa part ng mga client mo, lalong-lalo na kapag hindi sila nakapag-make a copy. Okay? So, sa tutorial na to, isang ituturo ko sa inyo is kung paano para mas-save yung mga templates nyo in one main account. Okay? Dapat meron kayong main account, guys. Kahit naka-free account lang siya is okay lang. Okay? Itong Canva na to, free account lang. So, kung titignan natin dito, yung first is naka-free. Okay? So, one lang, which means ako lang. Ito yung pinaka-main account ko. And then the rest here is yung mga teams na mga nasalihan ko or mga teams na na-create ko sa Canva. Okay? So, ito yung pinaka-main account ko kung saan nandito lahat ng planner, yung notepad, yung calendars, as in lahat ng templates ko, andito lahat. Paano ko ba siya ginawa? Okay? First is, yun nga, you have to have a free account of Canva na dapat gamitin mo siyang as your main account sa lahat ng templates mo. And then, the next one, you also need to have a pro account. Kahit yung mga trial versions na ma-avail mo lang sa market or kapag may mga makakapagbibigay ng Canva team, gano'n, utilize niyo 'yun. Puwede niyong magamit and then hindi siya magiging sayang. So, 'yun yung ipapakita ko sa inyo kung paano para hindi magulo yung, pag-o-organize niyo sa mga templates niyo in one main account, okay? So, 'yun first, open niyo muna yung free account niyo, which is yung ito. Ito yung pinaka-main account ko. So, what if gagawa ako ng notepad? Okay, so ito yung normally ginagawa ko guys. Kapag gumagawa ko ng notepad is, yung pinaka-last na ginawa ko is nagme-make a copy ako. Okay? Nagme-make a copy lang ako. So after making a copy is may lalabas ito na nakalagay na copy of notepad, the same file name of the last na ginawa ko. Okay, so i-click natin to guys. Pagka-click natin ng template na to, just make sure guys na yung template na napili nyo or na-click nyo is dapat yung copy, okay? Huwag yung original, okay? Just make sure na yung na-click nyo is yung copy. Okay, malalaman nyo naman yan na yung na-open nyo is yung copy is may nakalagay dito sa ibabaw, yung parang file name niya dito is nakalagay copy. Okay? So, na-notice nyo, upgrade to Canva Pro. So, which means free account ito, guys. So, yung pinaka-normally na ginagawa ko, guys, ha, in order para mas-save pa rin siya sa main account ko and gumagamit pa rin ako ng Pro account securely is ito. Okay? Let's say, so, punta tayo dito sa share. And then, dito sa collaboration link, is pipiliin ko yung anyone with the link. Okay? Anyone with the link. And then, copy mo yung link.
Copy mo yung link ha. So kapag na-copy nyo na siya guys, yung gagawin nyo is dapat is meron kayong another browser. Okay? Dapat magkaibang browser siya guys. Okay? It's either gumamit kayo ng Microsoft Edge and then Google Chrome or pwede ring Google Chrome lang. Okay? Kasi sa Google Chrome guys, is pwede kayong gumamit ng multiple browsers. You only have to. For example, dito guys, oh, sa bandang ito sa Google Chrome, may picture ako dito. And then, may nakalagay dito na other profiles. So, ito yung isa kong account sa Google. So, ito yung ginamit ko dito sa kabila. Okay? Kasi nakikita nyo naman yan, okay? So, dito banda, dapat may other profiles kayo. Okay? Madali lang naman mag-add ng profiles sis. I-click nyo lang tong add and then mag-add kayo ng another profile para magkaiba siya ng history. Kasi kung the same browser yung gagamitin nyo, yung ma-open na Canva account is the same Canva account. Okay? So, yun. Malalaman mo kung magkaibang account siya kasi magkaiba yung profile nila. Okay? Yung dito sa yung dito sa kabila is ito yung account ko and then dito naman is ito. Okay? So, malalaman mo na magkaiba siya. So, kapag nag-login ako dito ng Canva, yung na-login ko na account dito guys is, tingnan natin ha. Ipapakita ko sa inyo yung importance kung bakit kailangan natin magkaroon ng additional profiles sa Google Chrome natin. Okay? Kasi dito sa account na to, ito yung profile ko sa Google Chrome. Dito sa profile na to is yung naka-login na account is yung ito. Okay? Itong email na to. Makikita nyo naman dyan. Dito naman sa kabila, kung saan ito yung profile na ginamit ko, is kung titingnan natin yung profile dito, is magkaiba. Okay? Magkaiba siya. So, itong account na to is naka-Canva Pro siya, trial version. So, since kanina is kinopy natin yung collaboration link dito, kasi naka-anyone with the link na siya, just make sure ha to change it to anyone with the link, then copy link. Then after that, punta kayo dito sa account kung saan naka-Canva Pro trial version siya, is yung ginagawa ko normally is pinipaste ko dito yung link, okay? So yung kinapi ko kanina dun sa free version, is kinakopy ko dito sa naka-Canva Pro, okay? So paste ko lang siya dyan and then automatic enter. Hintayin natin na makapasok tayo sa template. So ayan, kapasok na tayo. Malalaman mong successful yung pagpasok mo sa isang collaboration link is when kapag pupunta ka dito sa free account is kapag kinlik mo to, kinlik ko tong white ha, kinlik ko tong white. Pagpunta ko dito sa ano is may nakalagay dito nga IC. May nakalagay dito na IC which is ito yung clinic ko dito kanina. Okay? So let's say i-click ko tong elements dito sa baba. Lalabas din dito sa part na to is kinlik ko talaga siya. So which means yung collaboration link na kinapi ko is successful na napasukan ko. Okay? After that, dito ako mag-edit sa Canva Pro guys. So hindi ako dun mag-edit sa free version ko. So, let's say, i-delete ko to lahat kasi nga gagawa ako ng bago. I-delete ko tong background. Delete ko lahat ng elements. Ganyan. Delete ko lahat. Let's say, ganyan. Okay, delete ko yan. Delete ko yan. So, let's say, gagawa ko ng bago. Like, for example, kung meron ka namang mga elements, guys, yung mga pinoprovide ko dun sa Notion natin, may free, ano dun, may free backgrounds doon, may free elements doon, pwede nyo namang gamitin yon. No need nyo na gawin tong tip na to. Okay? Kung gusto nyo namang gumamit ng mga pro elements is kailangan nyo gawin to. Okay? So like for example, yun nga, tatay dito. Let's say hanap tayo ng background. So let's say ito na lang. So, yan. Yung ginagawa ko dito sa background na to,
is nira-right click ko siya and then replace background. Okay? And then punta ako dito sa position, sa layers, and then i-click ko tong background. And then ika-copy ko siya, guys. Control C. Okay? Control C. Ito mismong background na to, Control C, and then punta tayo sa next page, and then paste. Paste is Control V, okay? Control V natin. Control V, Control V, Control V, Control V. Automatic, change na yung mga backgrounds niya. Okay? And then, hanap tayo ng elements. Cute glitter elements. Let's say ganyan. So, let's say ito. Very cute. For me, very cute. So, let's say ganyan. Kaya ako ng ganyan. And then, next naman dito. Gawa-gawa lang ako, guys. Para may sample lang ako sa inyo, okay? So, ito naman. And then, ito. What else? Ayan. Yung dito na part is leave blank ko na siya. So, ayan, meron na tayong bagong design. So, yung gagawin natin dito, guys, sa file name na to is i-change natin siya. I-erase natin tong copy of, and then, i-change natin yung name. Okay? From Gothic Girl, i-change natin siya into Cute Glitters. Okay? So, assume na natin na nakapagtapos tayo ng isang design ng notepad. So, balik tayo dun kasi 'di ba ito yung Canva Pro version na ginamit natin. Okay? So, balik tayo dun sa free account ko, which is yung pinaka-main account ko. Okay? See? Nakita nyo yan. Automatic na change siya. Kung ano yung ginawa nyo dun sa pro version nyo, is yun din ang mangyayari sa free account. Ito yung main account, guys. Okay? So, tingnan natin ulit ha. Tatay dito sa projects. Punta tayo dito sa mga notepads ko. So, nakikita nyo dyan, may nakalagay na notepad glitters. Hindi pa siya nagre-reflect. Pero eventually guys, is change yan. There are times pa rin na hindi siya agad-agad magre-reflect yung cover niya. Pero kapag i-click natin to, yung lalabas na design is yung ginawa natin kanina. Okay? Di ba nakita nyo yan? Ito yung glitters kanina. Ito lang guys, ganito lang kadali kung paano mo ma-store yung mga templates mo in one main account. Okay? Hindi mo na kailangan like kapag may bago ka na namang account is kailangan dun mo i-store lahat yung mga templates mo. No. Okay? Medyo magulo yun. So, in order to organize your templates in one main account is ito yung gagawin mo. Gagamitin mo yung collaboration link and then i-open mo dun sa account na naka-pro account. Okay? So, makaka-save kayo ng time kasi lahat ng templates mo is nasa loob lang ng isang account eh. So, if ever na may hahanapin kang template is alam mo kung saan hahanapin. Hindi ka na kailangan mag-iisip kung sang account ko ba yun na save or anong ano ba yun. Or kapag if ever yun nga, same yung follower ko na parang na-scam siya ng binilhan niya na Canva account, is yun nga nawala lahat yung mga ginawa niya, is hindi rin mangyayari sa inyo yun. Kasi 'di ba, nakapag-save kayo sa mismong main account nyo. Okay? Kung hindi ka pa nakagawa ng main account mo, start now. Okay? Start creating your main account and kapag nakakuha kayo ng mga Canva themes or mga free Canva subscriptions is ito yung gagawin nyo lang. Okay? Very simple. And then yun nga, if wala kayong pambili ng Canva Pro versions or wala kayong mga team accounts, may
may link ako na nilalapag dito sa Notion natin. Okay? May nakalagay dito sa nasa pinaka-first siya actually. Kasi 'di ba dito may statement designs, may elements, background, patterns, may alphabets and numbers. Dito sa pinaka-first may nakalagay dito na no Canva Pro free to use. So, the drop down niyo lang 'yan. And then may makikita kayong mga dates dito kung kailan siya nag-e-end yung trial version. Okay? Kasi itong part na 'to na-expire na 'to. Hindi ko 'to siya dini-delete na account kasi nga baka yung mga nakapasok dito sa account na 'to is may mga template sila. So, ayoko rin na mawalan sila na access sa mga templates na nagawa nila dito. Pero kapag isa ka dun sa mga nakapasok sa account na 'to is, ah, at least, make a copy now. Okay, gawin niyo yung collaboration link, mag-make a copy kayo dun sa main account niyo. Okay, so may nilapag ako ditong bago, mag-expire ito this coming October 21. So, after that, magke-create ako ulit ng another link na pwede niyong magamit for another month. Okay, so walang problema as long as nakapasok ka dito sa Notion natin is free mo itong magagamit as long as hindi mo siya pwedeng i-share kahit kanino. Okay? So yun lang and maraming salamat sa panonood. I hope meron kayong natutunan. Very quick lang itong tutorial na 'to kasi nga, nag-worry ako dun sa isang follower ko na talagang nawala yung mga pinaghirapan niya. And I hope hindi niyo rin maranasan yun kaya tinuturo ko 'to sa inyo ASAP, okay? As much as possible is gawin niyo siyang habit na mag-create kayo sa main account, okay? Mag-create kayo sa main account and then copy the collaboration link and then paste it sa pro version na Canva account. Okay? Yun lang and maraming salamat sa panonood and aabangan ko kayo ulit sa susunod na video.